ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat
Ako'y hubad, tugon niya. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon niya. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginawa ay may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yari aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hinirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko sa kapakanan niyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadaming ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita,
ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira, isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinhaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian? Hindi mananatili ang kahariang iyon, at kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating ebanghelyo ay nagpapahayag na ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos
ay siya kong ina at mga kapatid. Sa madaling salita, ang iyong pananampalataya ay iyong isinasabuhay. You walk your talk, ika nga. Kaya ano ang maaaring gawin? Ano ang palagiang tawag sa atin upang tayo'y mapabilang sa mga sumusunod sa kanyang kalooban? At ito po ang patuloy na pagsisikap na magbago. Call to conversion. Kaya maganda na lamang bigyan natin ng pansin sapagkat nananatili tayong may kahinaan at ito ang tawag ng ating Panginoon. Isang painter, kilala at sikat sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng show, yung kanyang mga paintings at yung kanyang obra maestra ay nasa gitna. Maraming humanga. Kaya nga sa pagtingin, isang matanda ang nakapansin. Sabi niya, magaling ang painting na ito. Ito'y isang pinto, subalit parang buhay na buhay at tunay na kahoy ang pagkakapinta. Kumbaga, pati haspe ng kahoy ay kala mo natural. Subalit napansin ng matanda na wala itong hawakan, handle o anuman. Kaya noong nakita ng matanda yung painter na si Jihan, ito'y kanyang tinanong, kung ito'y pinto, bakit hindi mo siya nilagyan ng hawakan, bukasan, o anumang saraduhan? At nangiti si Jihan. Ang sabi niya, salamat po at napansin ninyo. Ang title po ng painting ko is The Door, a symbol of our heart, simbolo ng puso ng tao. Sadya pong hindi ko nilagyan ng bukasan, sapagkat ang puso ng tao, ang bukasan ay nasa loob. Ganyan po ang Diyos sa atin kumakatok. Pero yung tao mismo, ang siya lamang makapagbubukas ng pintuan ng kanyang puso. Napakaganda namang sagisag. Dahil sa kalayaan, hindi tayo pinipilit ng Diyos. Kaya mga kapatid, patuloy na kumakatok ang ating Panginoon, nabuksan na natin ang pintuan ng ating puso. Meron pong isang retreat na nangyari sa Tagaytay. At sa retreat, from Monday to Friday, isa sa mga dumalo ay isang manager sa isang malaking kumpanya. At habang lumilipas ang mga araw, nagpasa siyang mangumpisal. At sa kumpisal, ang nawika niya sa pari, yung usual, Father, bless me for I have sinned. My last confession was, and these are my sins. Sinabi yung mga kasalanan. At may sinabing isa, Father, may problema rin po ako sa aking kumpanya. Mayroon pong dalaga sa kantin. Bata, mabait, very sweet. Ay hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Naging kami po at nabuntis ko po. Pinag-iisipan ko po at nais ko sana iwan na. Ang tanong lang agad ng pari, may pera ka ba? Nagulat ang lalaki, opo, meron naman. Kung gayon, iwan mo at suportahan mo ang magiging anak mo. Father, pwede kayang dahan-dahan? Bakit? Akala ko gusto mong magbago. Daisy sa islang po Daisy. Yung misis ko po matanda na. Yung bunga nga po ng misis ko, pag dumadating ako, wagas. Pero ito, hindi po ako sinisigawan. Pinapakinggan niyo po ako. Hindi ako tinatawag ng kung ano-ano. Kaya po nahulog ang loob ko.
Akala ko ba gusto mong magbago? Opo, pero mahirap po pala. Siguro po next time na lang. Pag-iisipan ko po munang mabuti. Natapos ang retreat, uwian na, ay nag-commute lang pala. Pagtawid ng highway, tinamaan ng bus, BLTB, patay. Wala nga palang next time sa kamatayan. Ito lang po yung punto, mga kapatid. Kumakatok ang Diyos sa puso natin. At ikaw, ako, ang makapagbubukas. Pero sana pagbuksan na natin. Bakit? Kasi baka wala ng next time. Sigurado ka ba bukas? Abay, itong linggong ito, sunod-sunod ang patay. Kababata. Puro heart attack. Hindi mo pwedeng sabihin wala kang sakit. Hindi mo rin pwedeng sabihin may edad ka na. Talagang hindi namimili ang kamatayan. Madalang na ngayon ang inililibing ng 80s, 90s, 40s, karamihan, at 50s. Ano ang ibig sabihin nito? Totoong hindi natin alam, mga kapatid. Kaya huling panawagan, ito po ay para sa ating lahat. Walang exemption. Kumakatok ang Diyos at ikaw lang ang makapagbubukas ng pintuan ng iyong puso dahil nasa loob ang bukasan. Buksan mo na kasi baka bukas wala nang next time. Amen. Tumayo po tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang pananampalataya natin sa Kanyang anak upang magpasya tayong gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibig mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad ng mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan at pagmadaliang kasiyahan at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan ng espiritual na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang mga tanging kahilingan mula sa pamilya at ating mga kapatid na sina Natalia Crisostomo, Evangeline Ordonez, Dirk Samuel Gomez, Tina Angeli de Guzman, Felicidad Cruz, Edgar Gutchico, Maria Cosette Gutchico, Teodore Pomer, Al Francis Estrada, Jairil San Miguel, Estela Manansala,
Maria Estrella Visto, Lawrence Angelo Cruz, Sheila at Ronald Acordon, Hilbert Ambrosio, at Rueldo Gabriel ay gawaran ng katuparan ng Diyos kung ito ay ayon sa kanyang banal na kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang panalangin ng pasasalamat mula sa pamilya at ating mga kapatid na sina Noel at Letty Pagyo, Marily at Elmer Banal, Dominic at Cynthia Pagyo, Attorney Emiliano at Mary Pumer, Gani at Gloria Somo, David Somo Rojas, Tristan Paul Rosario, Mordane Blico, Dr. Jocelyn Cristobal, Michelle Gaspar, Francis Jed Cristobal, Carmelita Dailo, Kim Dailo, Glenn Dailo, Jay Somoco, Feming Rojas, Leo Anthony Catiil, Cherise Wency Salvacion, Edwin at Daisy Salvacion, Carmelito Chan, Matthew Ezekiel Visto, Robert Pahanonot, Ayla Rushen Acordon, Hilbert Ambrosio, Eileen Alamani, Bong at Annabel Villeros, Colleen Villeros, Candice Villeros, Sabine Villeros, Cedric Villeros, Kendra Kelsey Diwa, Addison at Marlene Acas, Veronica de Torres, Noel at Maria Lias Yoson, ay malugod na tanggapin ng Diyos at mahigit pa ang iba yung pagpapala sa kanila at sa kanilang mahal sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Upang ang mga kapatid na yumao, lalo na sila Merly Gaho, Veronica Buan, Marcelo Buan, Lydia Reyes, Ignacio Reyes Sr., Alex Cruz, Jose Oconer, Carlito Guchico, Angelita Reyes, Cesar Rijoso, Ruben San Juan, Apolinario Roque, Dominga Balon, Sisenyo at Gloriana Rosales, Hiner Tungol, Mamero Ignacio, Maria Ignacio, Normita Lazaro, Sinaida Sebastian, Saida Encio, Gloria Heridia, Salvacion Fernando, Carlito Ginauli, Marisa Gabriel, Salvacion Cruz, Israel Lubiano, Soledad Gabriel, Minerva Linaw, Mariano Linaw Jr., Benjamin Lingad Jr., Pebi Mapilisan, Francisco Cristobal Jr., Gloria Birlieros, Rolando Maipa, Lorenda Garcia, Erlenda de Leon, Sofia Dimla, Jesus Pagarigan, Lolita Peña Flor, at Telma Ontiveros, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, sila nawa ay tanggapin ng Diyos sa kanilang maluwalhating kaharian, kapiling ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Taimtim po nating idalangin ang ating mga natatanging kahilingan. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eucharistia. Naway lumago sila sa pag-ibig mo sa tulong ng anak mong si Hesus Kristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ang aming Santo Papa, si Florentino ang aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang. Katawan ni Kristo,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Yumuko tayo't hingi ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng kapayapaan ng Diyos na pinagmumula ng tanang kasiyahan sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalayaan mula sa takot at pangamba ngayon at magpasawalang hanggan. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pasaganain ang inyong buhay ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Humayo tayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.